May tsansa pa ba na maging PR this year or may tsansa pa ba na makapag-Canada? Student ka man or worker or nagbabalak na makarating dito sa Canada o kaya naman naghahanda na para sa PR application? Ito ang tanong ng karamihan sa atin ngayon. Dahil lumabas na ang latest Canada Immigration Plan for 2026 to 2028 at maraming nalilito, maraming kinakabahan at marami ring umaasa. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin yan step by step. Walang komplikadong terms, walang pang-scam na pangako. Real talk lang tayo. Canada is on track to accept fewer new residents, international students, and temporary workers in 2026. It's part of the federal government's efforts to reduce immigration levels. The federal government is cutting the number of international students it'll accept this year in half. Canada will also be accepting fewer temporary workers this year. It may be shaping up to be a challenging year for the thousands with temporary status who can't stay. Canada is offering express entry for prospective newcomers who speak French or have skills in key sectors, such as trades, agriculture, engineering, education, and healthcare. Instead of a broad, open arms approach to immigration, it's more selective now. It's more focused on ensuring that the economy can absorb their permanent residents and the workers. Una sa lahat, ano ba ang Immigration Levels Plan? Ito yung official plan ng Canadian government kung ilang immigrants ang papapasukin nila every year. And of course, hindi ito hulaan, merong basihan. Every few years, ina-adjust nila ito depende sa jobs, housing, healthcare, and population. Sa 2026 to 2028, malinaw ang goal ng Canada. Slow down pero maging smart. Hindi na yung sobra-sobrang daming papapasukin kasi honestly speaking tayo, strained na ang healthcare and housing and meron din pang controversial part na wherein nagkakaroon ng agawan ng trabaho ang mga PR, Canadian citizen versus sa mga TFW na pumapasok. So, ang focus nila ngayon ay sustainability, workers na kailangan talaga, at mass control sa temporary residents. Pag-usapan naman natin ang permanent residents. Ilan ba ang target ngayong taon? From 2026 to 2028, ang target nila ay 380,000 PRs per year. Hindi na tumataas pero hindi rin bumababa, stable siya. And majority nito ay economic immigrants. Meaning nito ay skilled workers, mga nasa PNP and nasa express entry. At para naman sa mga temporary residents, ito ang malaking changes. Binabawasan na ng Canada ang mga international students and temporary foreign workers. Target nila na by year 2027 ay below 5% na lang ng population ang mga temporary residents. Pero para sa akin, pagka na-meet ninyo yung mga nasa industry na target ngayon ng immigration, meron po kayong malaking good fighting chance. Pero of course, meron tayong good news na ibabalita din. So, ang Canada po ay mas focused na para sa mga nandito na sa loob ng Canada. Ang priority ngayon ay yung mga nasa Canada na nga na number 1, merong Canadian work experience. Number 2, mga provincial nominees. And number 3, French-speaking immigrants outside Quebec. So kung isa po kayo sa mga category na yon, ay meron po kayong good fighting chance para sa PR. So ang big question, mas mahirap na ba ngayon? Yes, mas competitive kasi siya. Nasa around 3 million temporary residents ang magko-compete for permanent residents. Kasama na dyan ang mga international students, workers at iba pang mga temporary ang status. Pero along the way, meron ding mga nagba-back out, meron ding mga hindi na tumutuloy. So, itong mga figures na to, yung mga nagbabalak dapat na mag-PR, yun, nababawasan din. Dahil hindi na sila nakapagpatuloy. Dahil nga yung iba, nawalan na ng status dito or hindi na rin talaga nila
in the first place na meet ang PR requirements. Kaya ayun po ang big challenge. Yes, mas competitive ngayon dahil sa figures ng mga temporary residents. At para naman sa mga nagbabalak na pumunta rito sa Canada, ang malaking tanong imposible pa ba? Ang sagot po ay hindi. Pero malaking check dapat ay meron kang tamang pathway, tamang timing at tamang expectations. So ayun, to set expectation, mas maganda po na inaaral na natin ngayon ang immigration, ano ba yung mga update, ang mga pagbabago, para ma-set yung expectations natin and kung kaya ba nating ma-meet ang mga PR requirements in the long run. Kasi of course, kung halimbawa galing nga ng Pilipinas tapos magi-student, kasi meron pa ring mga ganyang questions po na maraming nagtatanong. So, ayun, again, tamang timing, tamang pathway, tamang expectations, and of course, maganda rin talaga na meron ka ng work experience from the very start para magamit mo rin yun sa pag-a-apply ng trabaho dito sa Canada. And of course, hindi naman lahat ng trabaho ay eligible for PR. So, meron pa rin pong requirements na dapat nating alamin. So, ayun guys, sa ating last part, ang ma-advise ko lang, so since ako rin po, kami rin po ng family namin ay galing din po kami as temporary residents, hindi po kami landed PR. So, yung mga ibang naka-follow or naka-subscribe po sa amin, alam na rin yung istorya. Pero ayun po, ang masasabi ko lang talaga, kung nagbabalak po na mag-apply dito sa Canada, ayun, mag-research po tayo, magbasa-basa, at wag basta maniwala sa mga guaranteed PR na para bang pag sinabi nila ay napakadali lang na ma-PR ngayong panahon na to. So siguro dati, pero ngayon po talaga, honestly speaking and based sa mga nangyayari ngayon, hindi na po ganun kadali. Napaka-competitive na po and ayun, sinabi nga rin po natin kanina na lumiliit na yung numbers of PRs na gusto ng gobyerno dito. So, syempre maganda na handa tayo and ganun din yung expectations natin. But of course, kung nakita po ninyo na nasa list kayo ng mga targeted industries and professions, meron po kayong good fighting chance para masubukan. Dahil nga, again, nagiging mapili po ang Canada ngayon, nagiging selective ang government ng Canada for PRs. So, ayun guys, alam kong madaling panghinaan sa mga dami ng changes ngayon na nangyayari. Pero sa mga nandito na sa Canada, meron pong pag-asa para sa mga tamang tao, tamang pathway. So, ayun guys, please share your opinion sa ating topic for today. Please like and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.